Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang proyekto para sa flood control ay dapat sana'y simbolo ng proteksyon at katiyakan laban sa sakuna. Ngunit sa Pilipinas, ito'y nauuwi sa isang malawakang skandalo ng korupsyon. Sa gitna ng kontrobersiyang ito ay si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan 1st District. Ang kanyang mga revelasyon ay tila bomba na sumabog sa harap ng mga mambabatas at mamamayang Pilipino. Umaalingaw-ngaw ang mga paratang ng katiwalian, ghost projects at sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Noong pinakahuling pagdinig ng House Committee on Infrastructure, ipinakita ni Hernandez ang mga larawan ng mga bulto-bultong pera, mga 1,000s at 500 bills na umano'y kinuhanan niya mismo ng litrato noong 2022 o 2023. Ang larawan ay nagpapakita ng napakaraming salapi na nakapatong sa mesa, kabilang isang mesa ng bilyaran na punong-puno ng cash. Ayon kay Hernandez, ang mga larawang ito ay kuha sa mismong tanggapan ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at ang perang iyon ay hinihiwa-hiwalay para ipamahagi sa mga proponent ng proyekto. Alinsunod sa utos ni dating District Engineer Henry Alcantara. Ang context po niyan is kung makikita nyo po, magkakahiwalay na yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan. Ako po ang kumuha ng litrato. First time ko pong makakita ng ganong kalaking halaga. Natuwa ako. Pinicturan ko. Inaayos pa yan ni boss, sabi ni Hernandez. Dagdag pa niya, wala siyang alam kung sino ang mga tatanggap ng pera. Ang tanging utos sa kanila ay ihanda ang pera sa mesa ayon sa itinakdang halaga para sa iba't ibang individual. Hindi lamang pera ang ebidensyang ipinakita ni Hernandez. Kasama rin sa kanyang mga ipinresentang ebidensya ang larawan ni Senator Jinggoy Estrada kasama si Henry Alcantara sa Soler Hotel sa Pasay at mga screenshots ng Viber conversation sa pagitan ni Senator Joel Villanueva at Alcantara. Ayon sa DPWH engineer na si JP Mendoza, ang mga Viber messages ay nagpapakita na si Villanueva ay nagre-request ng flood control project sa Bulacan noong Oktubre 2023. Aniya, sa kabila ng pagiging Senate Majority Leader at miyembro ng Commission on Appointments noon, idinadayong umano ni Villanueva na mababa ang kanyang pondong nakukuha para sa distrito. Ang isa sa mga screenshot ay nagpapakita ng mensahe ni Villanueva na nagsasabing again, naguguluhan ako bigla kay Sek, parang nakalimutan ba niya? May isa pang mensahe sa Alcantara na may kausap na si Beng Ramos na kinilala ni Hernandez bilang tauhan ni Senator Estrada. Ang mga ebidensyang ito ay bahagi ng mas malawak na alegasyon ni Hernandez na nagsasabing mayroong 30% commission o kickback na kinukuha mula sa bawat proyektong flood control. Ayon sa kanya, ito ay isang sistematikong skema kung saan ang pera ay inihahanda, hinahati-hati at pinamumudmud sa mga taong may impluwensya upang matuloy ang mga proyekto. Kahit pang mga ito hindi may sakatuparan o sobrang substandard. Hindi lamang umano si Villanueva at Estrada ang nakikinabang. Kung may iba pang mga mambabatas at matataas na opisyal sa loob ng DPWH na kabahagi rin sa sabuatan. Sa kabila ng mga lobas na larawan at mensahe, kapwa ay tinanggi ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang kanilang pagkakasangkot sa anomalya. Maring itinanggi ni Senator Estrada ang lahat ng paratang at hinamon si Hernandez na sila ay mag-lie detector test sa harap ng publiko upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tinawag naman ni Senator Villanueva ang mga alegasyon bilang isang demolition job at iginiit na wala siyang alokasyon para sa flood control projects. Ayon sa kanya, may mga dokumento at opisyal na records na kayang magpatunay sa kanyang panig. Ang testimonya ni Hernandez ay bahagi lamang ng isang mas malawak na skandalo sa Senado. Dalawang kontraktor, Pacifico at Sara Diskaya, ang nagsiwalat din ng humihingi umano ng 25% kickback ang ilang kongresista at DPWH officials. Ibinunyag din nila ang tungkol sa mga ghost projects, mga proyektong nilaanan ng pondo ngunit hindi kailanman ay sa katuparan. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, isang veteranong kritiko ng korupsyon sa infrastructure, 40% lamang ng pondo ang napupunta sa aktwal na proyekto. Ang natitira ay napupunta sa SOP, katiwalian at pagsasabuatan sa pagitan ng DPWH at mga mambabatas. Sa harap ng matitinding ebidensya at testimonya, nagbitiw ang DPWH Secretary. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglabas ng pahayag na magtatatag ng isang independent commission upang magsiyasat sa anomalya.
Samantala, inilunsad ng pamahalaan ng isang public reporting portal kung saan libu-libong mamamayan ang agad na nagsumite ng kanilang reklamo ukol sa mga proyektong hindi natapos o hindi nakita. Si Senate President Chis Escudero ay naglabas ng sampina at contempt orders laban kina Hernandez at iba pang sangkot. Inirekomenda rin ng Immigration Lookout Bulletin upang hindi makalabas ng bansa ang mga taong iniimbestigahan. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang malawakang korupsyon sa public infrastructure. Ngunit ang lawak at detalye ng mga revelasyong ito kasama ang mga larawan ng pera, Viber messages at testimonya mula sa mga mismong taong nasa loob ng sistema ay bihira. Ipinapakita nito ang sistematikong katiwalian na pinoprotektahan ng kapangyarihan at koneksyon. Kung hindi uusigin ng maayos ang mga sangkot, lalakas ang mensahe na ang katiwalian ay isang walang katapusang siklo sa gobyerno. Ang isyong ito ay higit pa sa simpleng anomalya. Ito ay isang pagsubok sa integridad ng pamahalaan at sa kakayahan nitong pairalin ng batas laban sa may impluensya. Dito masusukat kung ang mga institusyon ng ating gobyerno, ang Kongreso, ang Senado, ang Executive Branch ay tunay na handang maglinis ng sarili nilang bakuran. Habang tumatagal, lalo ring tumitindi ang sigaw ng taong bayan para sa katarungan, pananagutan at reforma. Hindi sapat ang mga pagtanggi. Hindi sapat ang pagpapalusot, ang bayan ay gising at ang kasaysayan ay hindi makakalimot. Samantala, inakusahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Sa pagdinig ng House Committee on Public Works and Highways, sinabi ni Soto na hindi totoo ang sinabi ng Diskaya na kumikita lang sila ng 2% hanggang 3% mula sa mga proyektong flood control ng gobyerno. Ayon kay Mayor Soto, umaabot sa hindi bababa sa 100 billion pesos ang halaga ng mga kontratang nakukuha ng mga Diskaya sa pamamagitan ng siyam o higit pang kumpanya na umano'y kontrolado nila gamit ang mga dummy o tago sa pangalan ng ibang tao. Dagdag pa niya, hindi tugma ang kita na ipinahayag ng Diskaya sa yaman na meron sila ngayon, kabilang na mga ari-arian, mamahaling sasakyan at luxury items. May sinabi si Soto na isang jade item na nakita sa kanilang opisina na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Paliwanag niya, kahit patotoo ang sinasabi ng Diskaya na 2% hanggang 3% lang ang kita nila, sa 100 bilyong pisong halaga ng proyekto, aabot na rin ito ng 2 billion hanggang 3 billion pesos, na malaking halaga pa rin. Pero dahil sa laki ng kanilang yaman, malinaw na hindi lang ito ang kanilang kinita. Binalaan ni Mayor Soto mga mamabatas na maging maingat sa pagtanggap ng mga pahayag ng mag-asawang Diskaya. May ilan daw silang binanggit na tiwaling opisyal pero karamihan sa mga akusasyon ay walang sapat na ebidensya. Dumalo si Mayor Soto sa pagdinig ng Kongreso ilang oras matapos niyang paalalahanan ng publiko na huwag agad maniwala sa mga salaysay na mag-asawa na may-ari ng St. Gerard Construction, isang kumpanya nakakuha ng maraming kontrata para sa flood control projects ng gobyerno. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito. Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte, 2 to 3% of even 100 billion, 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Sara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit?